Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. Isang masaya at buong pamilya kami noon, kabanong. Ang mga magulang ko ay totoong nagmamahalan at nagtutulungan sa lahat ng bagay. Bago namatay ang tatay ko, marami siyang sinabi sa amin na hindi namin nakikita, na parabang nag-hallucinate na siya. Isang gabi, bago siya tuluyang bawian ng buhay, binilinan niya si inay na huwag kaming pabayaan. Yun na pala ang huling sandali niya. Simula nang nawala si tatay ay parang may nagbago kay nanay. Ang dating liwanag ng aming tahanan ay napundi dahil sa labis na pagluluksa niya. Kadalasan kami ni Junior ang pinagbubuntunan niya ng galit. Hindi ka pwedeng magkamali. Hindi ka pwedeng marinig na nagdadabog at hindi ka pwedeng humindi sa mga ipinag-uutos ni nanay. Isang gabi ay hindi na kinaya ni Junior ang pang-aabuso na ginawa ni nanay noon. Isang hagupit ng manipis na patpat ang nag-iwan ng permanenteng marka sa hita ni Junior. Sa akin naman ay nasa pisngi. Ang hindi namin alam, ang mga markang yun ay isang depensa laban sa mga masasamang anino. Wala pang isang taon nang nakalipas, sumunod na namayapa ay ang nanay namin. Doon ko napagtanto na ang pang-abuso niya sa amin ay bunga pala ng walang hanggang pagmamahal. Ako nga pala si Michelle, ang nakaranas na matinding hagupit ni Inang Weng. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Naglalambing na rin po ako sa inyo na tanging 3 channel lang po ang sana'y isubscribe ninyo. Itong Pamela Clamil, yung mga kwento ni Kabanong at yung bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon at meron na rin pong narration with music and effects. O di ba mas maganda? Sana po'y mag-subscribe rin kayo doon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Tay, pasalubong po namin mamaya ah. O sige anak, basta babantayan mo ang kapatid mo ha. Tulungan mo ang nanay mo sa mga gawaing bahay. Nestor naman, ginawa mo namang dalaga yung anak mo. 11 anyos pa lang yan oh. Simula pagkabata pa lang ako, ay maganda at masaya ang samahan namin bilang isang pamilya. Merong tatay na masipag magtrabaho para magkaroon kami ng magandang buhay at isang nanay na ginagabayan ng mga anak. Masayahin ang nanay ko noon. Ang tatay ko naman ay malambing. Tuwing sasapit ang February 14, ay binibigyan niya ang nanay ko ng 1 pulang rosas at saka meron kaming pasalubong na tig-1 donut. Tay, donut ah. Yung tsokolate po sa akin. Sa akin naman tay, yung strawberry po. Sige na Nestor, pumasok ka na. Ako nang bahala dito sa 2 to. Huwag magpasaway sa nanay niyo ha, para may pasalubong mamaya. Ang mga katagang yun ay isang ala-ala na lang. Wala nang magpapasalubong at wala nang magbibigay ng pulang rosas kay nanay. 2 araw na ang lumipas simula nung inatake sa puso si tatay, biglang gumuho ang mundo namin noon, lalong-lalo na si nanay. Hindi ko nagawang magluksa noon dahil ang nanay ko noon ay hindi na makausap. Tahimik lang siyang nakadungaw sa kabaong ni tatay. Si Junior naman ay nalilibang dahil kasama niyang maglaro ang mga pinsan naming nakikiramay noon. Bago namatay ang tatay namin, parang may mga nakikita siyang hindi namin nakikita. Si nanay naman ay hindi rin mapakali noon, kaya kahit na binabantayan niya ang pagtulog ni tatay, ay talagang binawian pa rin siya ng buhay. Junior, bigyan mo ng biskwit ang mga pinsan mo. Opo ate, pag natapos na kami dito sa nilalaro namin. Ano ba yung nilalaro nyo?
Snake and ladder na naman. Opo ate, yan lang naman ang alam namin laruin eh. Kumain muna kayo ng biskwit ha. Niluluto pa lang ni Lola yung sopas eh. Iniwan ko na noon si Junior sa mga pinsan niya. Siguro ay hindi niya pa masyadong naiintindihan dahil ilang taon pa lang siya. Habang abala naman akong nag-aayos ng mga biskwit, ay bigla akong tinawag ni Lola sa loob. Apo, naayos na ba ang mga gastusin dito sa memorial? Opo la, alam ko po inayos na ni Auntie Cheryl yung lahat. Hindi pa rin ba makausap ang mama mo? Hindi pa rin la. Nakadungaw lang siya palagi doon kay tatay. Masakit talaga yan. Simula high school pa lang sila magkarelasyon na sila. Talaga po, Lola? Mabuti po pinayagan niyo si nanay mag-boyfriend noon. Anong pinayagan? Hindi ko sila pinayagan pero tinuloy nila ng patago. Makulit yung nanay mo Mahal na mahal nila ang isa't isa noon. Hanggang ngayon po, Lola, nakakamiss ang tawanan sa loob ng bahay po namin. Sana kayanin ng nanay mo. Pag nalibing na ang tatay mo, uuwi na kami sa probinsya, ha? Ayos lang po, La. Salamat dahil tinulungan niyo po ako rito. Tayo lang din naman ang magtutulungan Saka, huwag mong pababayaan ang nanay mo. Intindihin mo na lang siya. Sigurado kung hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pangyayari ngayon. Sandaling nagpaalam noon si Lola na parabang may nakita siyang bisita na parating. Hindi ko na lang siya pinansin noon at ako na lang ang naghalo ng niluluto niyang sopas. Lumipas ang ilang minuto ay bumalik na si Lola. Inatake ba talaga sa puso ang tatay mo? Opo, La. Bakit po? Ayun po ang sinabi ng doktor sabi ni Auntie Cheryl. May kinuwento sa akin si Junior nung unang dating ko rito. Sabi niya may tinuturo daw ang tatay niyo na isang matanda bago siya namatay. Meron nga po, La. Tinuturo niya po yun palagi sa pintuan namin. May nakatayo daw na matandang lalaki doon. Pero wala naman po kaming nakikita. Alam ba ng nanay niyo yung nakikita niya? Opo, alam niya. Kaya nga po palaging puyat si nanay noon. Binabantayan niya si tatay. Mabuti na lang po sem break ngayon kaya wala kaming pasok sa school. Yung nasa kuko ng tatay mo, matagal na ba yung pagkakatuklap nun? Tuklap po? Hindi ko po napansin, La. Meron po ba? Hayaan mo na. Baka na-aksidente lang ang tatay mo bago siya namatay. Hindi ako mapakali noon, kaya mabilis kong sinilip ang kabaong ni tatay noon. May isang daliri nga siyang may tuklap na kuko. Yun ang daliring ginagamit niya pang turo noon sa lalaking nakikita niya sa pintuan namin. Bigla akong kinilabutan noon, kabanong, nung hinawakan ng maigpit ni nanay ang kamay ko. Bakit? Bakit may sugat ka dyan? Hindi ko po alam, Nay. Nagising na lang ho ako, may sugat sa kamay Si Junior? Nandun po, naglalaro, kasama mga pinsa namin. Mabilis na tumayo noon si nanay at saka nagpunta kung saan naglalaro si Junior. Hinatak niya ang kamay ni Junior at saka niya tiningnan ang palad. Pareho kami ng sugat ni Junior. Nung pinagdikit ni nanay ang palad namin ni Junior, ay napansin kong bumuo yun ng letter S. Biglang binitiwan ni nanay ang kamay namin at saka bumalik sa harap ng kabaong ni tatay. Bunso, saan mo nakuha yung markang yan? Hindi ko po alam, ate. Huwag ka masyadong malikot ha. Baka madisgrasya o madapa ka dyan. Huwag takbo ng takbo. Opo, ate. Nailibing na si tatay noon. Kaming tatlo na lang ang naiwan sa bahay. Madilim at tahimik doon. Si nanay ay nasa loob lang ng kwarto. Nakahiga siya habang nakatingin ng malayo sa bintana. Ate, nagugutom na po ako. Hindi pa po ba nakakaluto si nanay? Hindi pa, bunso Teka, gusto mo ba ng pansit kanton na lang? Sige, magluto ka na lang ng pansit kanton. Habang nagluluto ko ng pansit kanton, ay hindi ko sinasadyang mabitiwan ng kasirola sa lababo. Gumawa yun ng ingay, kaya naman biglang lumabas si nanay sa kwarto. Anong nangyari dyan? Ano yung nahulog?
Nay, natapon ko po yung kaserola. Nagpaluto ho kasi si Junior ng pagkain. Bakit ba hindi ka marunong kumilos ng maayos? Ang ingay-ingay nyo! Pasensya na po, Nay. Hindi ko po sinasadya. Napaso po kasi ako kaya nabitawan ko. Saglit na pumasok si nanay sa kwarto noon. Pagkalabas niya ay may dala siyang isang manipis na patpat. Nagulat na lang ako noon dahil biglang hinampas ni nanay ang pisngi ko gamit ang patpat na yun. Nag-iwan naman yun ng isang malalim na sugat. Napahiyaw ako noon sa sakit dahil hindi ko inaasahan yon. Aray ko po, Nay. Tama na po. Sa susunod, ayusin mo ang kilos mo. Nagdadabog ka, no? Kasi hindi ako nakapagluto kaya binagsak mo ang kaserola? Hindi po, Nay. Hindi ko po yun sinasadya. Junior! Lumapit ka rito! Bakit po, Nay? Totoo bang nagpaluto ka dito sa ate mo ng pansit canton? Oo po, Nay. Isa ka pa eh! Hindi ka makapaghintay! Hinampas ni nanay si Junior noon sa hita kaya naman umiyak siya ng malakas. Isang tili ng bata ang bumalot sa loob ng bahay namin habang inahampas siya ni nanay. Napansin ko naman ang makapal na pantal ni Junior dahil sa pagkapalo at nagkaroon din siya ng malalim na sugat. Doon ko lang nakita na ang patpat na hawak ni nanay ay may mga tinik. Nang matapos na si nanay ilabas ang galit niya, ay pumasok na siya sa kwarto. Kami ni Junior ay naiwan sa sala na luhaan. Ate, bakit tayo pinalo ni Nanay? May mali ba tayong ginawa? Shh! Wala. Wala tayong ginawang mali. Baka malungkot o stressed lang si Nanay. Bakit tayo ang sinasaktan niya? Hindi ba dapat nagdadamayan tayo ngayon? Hayaan mo na, Bunso. Huwag ka nalang mag-ingay dahil mabilis magalit si Nanay ngayon. Ayos lang ba kung hindi muna tayo kakain ngayon? Natapon ko kasi yung noodle sa lababo Opo, ate. Natakot po ako kay Nanay. Sana nandito na lang si Tatay para lagi may magtatanggol sa atin. Huwag ka mag-alala, Bunso. Nandyan lang si Tatay. Nakatingin lang siya sa atin. Nakatulog noon si Junior sa bisig ko. May luha at sipon pa. Hindi pa rin ako makapaniwala dahil sa ginawa ni nanay. Alam kong ang palo niyang yon sa amin ay mag-iiwan ng permanenteng marka. Nang malalim na ang tulog niya, ay pinasok ko na siya sa kwarto namin. Habang naglalakad ako sa pasilyo, may napansin akong gumalaw na anino. Huminto ako pero nanatili ang paggalaw noon. Maya-maya lang ay lumabas si nanay sa kwarto at may hawak siyang mahabang yantok. Nang makita ko yon, ay mabilis na akong pumasok sa kwarto namin. Nanginginig akong isinara ang pinto. Ang hawak na yantok ni nanay ay parang may kakaibang palawit. Isang uri ang hindi ko nakakalimutan doon. Ang mga ugat na nakapulupot sa hawak niyang yantok. Ate, ano po itong nakalagay sa gilid ng pinto natin? Huwag mong galawin yan. Baka magising si Nanay, mapalo pa sa atin yan. Parang may kakaibang amoy din ate. Amoy sunog na dahon. Tara na sa kusina. Ipagtitimpla na lang kita ng gatas. Kumain ka na lang ng biskwit. Sige po ate, nagugutom na rin po ako Kagabi pa po tayo hindi kumakain. Malay mo magluto na si Nanay mamaya. Gusto ko sana ng hotdog mamaya ate. Hindi ba tinutulungan mo noon si Nanay kapag nagluluto kayo ng almusal? O sige mamaya Bunso, mamayang tanghali na ha. Lulutuan na lang kita. Sa edad kong 11 anyos noon ay parang ako pa ang nanay kabanong. Hindi ko nagawang magluksa dahil si nanay ay parang unti-unting nawala ng pag-asa sa buhay. Habang humihigop ng gatas si Junior, ay pumunta sa kusina si nanay habang bitbit niya ang mahabang yantok na may nakapalibot na ugat. Nagulat na lang ako nung bigla niyang hinampas sa lamesa ang yantok. Hindi ba ang sabi ko sa inyo,
Huwag kayong maingay. Hindi naman ho kami nag-iingay, Nay. Anong hindi? Rinig na rinig ko ang pag-uusap nyo kanina. Nay, huwag na po kayo magalit sa amin. Hindi naman ho kami nag-iingay kanina. So sa tingin nyo, sinungaling ako? Saka tingnan nyo nga, 10:10 na ng umaga. Ngayon lang kayo bumangon. Ano kayo, mga prinsesa at prinsipe? Pasensya na po, Nay. Ininda po kasi namin ang hampas nyo. Dapat lang sa inyo yan, para matuto kayo sa buhay. Hindi na tayo tulad ng dati. Wala na ang tatay nyo. Kailangan ko nang maghanap buhay. Nanigas kami sa kinatatayuan namin, Kabanong, dahil habang nagsasalita si nanay ay hindi siya nakatingin sa amin, kung hindi sa likuran namin ni Junior. Maya-maya lang ay biglang may tumulo sa ilong ni nanay. Dugo yun. Nay, may dugo po kayo. Huwag niyo na intindihin yan. Ang intindihin at aralin mo, Michelle, ang mga ginagawa ko noon dito sa bahay. Hindi ba pinapanood mo ko noon? Opo, Nay. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magsaing ka na! Nang sinabi ni nanay yon, ay mabilis rin akong kumilos para sundin siya. Hindi pa ako nakakasubok sa pagsasaing dahil pinapanood ko lang si nanay noon. Habang naglalagay ako ng bigas, ay biglang lumapit sa akin si nanay. Sinabihan niya akong huwag magkalat ng bigas sa sahig dahil malas daw yon. Michelle! Bakit ho, Nay? Ano ito? Bigas po, Nay. Anong sinabi ko sa'yo kanina? Huwag po magkakalat ng bigas dahil malas po yun. Uy, ano itong pakalat-kalat na bigas dito? Tawagin mo ang kapatid mo dito! Ngayon na! Sige po, Nay. Sandali lang po. Tinawag ko kagad noon si Junior na abalang nagbabasa ng libro. Nang pumasok kami sa kusina, ay laking gulat namin na may 2 bilao doon. Laman noon ay mga butil ng bigas. Hawak ni nanay ang mahaba niyang yantok habang hinihintay ang pagpunta namin doon sa pwesto niya. Lumapit kayong 2 dito. Bilisan nyo. Bakit po, Nay? Ano pong... Sinabi ko ba magsalita ka? Ang sabi ko, lumapit kayong 2 rito. O gusto nyong ihampas ko ang hawak kong yantok sa inyo para lumapit kayo? Tara na, ate. Lumapit na tayo. Lalapit din pala kayo eh. Gusto nyo pa yung tatakutin ko pa kayong 2 eh, no? Pasensya na po, Nay. Nakikita nyo yung 2 bilao dyan? Tag-isa kayo ng bilao ng kapatid mo. Ano hong gagawin namin dyan? Luhod! Lumuhod kayo doon ng 1 oras! Pero, Nay, masakit po yun. Anong gusto nyo? Luluhod kayo o babaliin ko sa inyong 2 tong hawak kong yantok? Wala na kaming nagawa ni Junior noon kung hindi ang sundin ang pinag-uutos ni nanay. Dahan-dahan kaming lumuhod sa matigas na bilao. Ang bawat butil ng bigas ay parang pako na bumabaon sa mga tuhod namin. Ramdam ko ang panginginig ng mga binti ni Junior sa tabi ko. Sa bawat paghikbi namin noon ay isang matalim na tingin ang binabalik ni nanay. Ngunit may napansin akong kakaiba kay nanay. Sa tuwing tahimik kami ay nakapikit siya at parang may mahinang binubulong sa sarili. Lumipas ang kalahating oras, namamanhid na ang binti ko at hindi ko na nararamdaman ang paa ko. Tumingin ako kay Junior noon. Nakapikit siya habang may tumutulong luha sa kanyang pisngi. Tahimik na pag-iyak ang ginawa niya noon, Kabanong. Sa sandaling yun, hindi galit ang naramdaman ko. Kung hindi ay matinding awa. Para sa amin at sa nanay namin na parang nakalimutan na kung paano magmahal ng mga anak. Nang natapos na ang 1 oras, ay halos hindi kami makatayo. Gumapang kami palayo sa mga bilao. Nag-iwan naman ng pulang marka at pasa ang mga butil sa tuhod namin. Ngayon, alam nyo na ang bawat mali ay may kaparusahan. Hindi na ako ang nanay nyo katulad ng dati. Lahat ng tao nagbabago. Nay, masakit po. Ang hapdi na po ng mga tuhod namin. Bakit po parang hindi nyo na kami mahal? Hindi mahal?
Ang pagmamahal ay hindi laging puro lambing, Junior. Ang mundong tinatapakan natin ay mas malupit pa sa akin. Kung hindi ko kayo tuturuan ng magandang disiplina ngayon, masasanay kayo sa mga maling desisyon nyo sa buhay. Mas mabuti sa akin kayo masaktan kaysa sa ibang tao. Nay, hindi po ganito ang kagustuhan ni tatay. Naaalala niyo pa po ba noon? Wala na ang tatay niyo! Iniwan na niya tayo, di ba? Wala na siya, kaya ako na ang masusunod sa bahay na ito. Gagawin niyo ang mga pinag-uutos ko. Unang-una sa lahat, ayoko ng maingay. 2 araw na ang nakalipas mula nang luhuran namin ni Junior ang bilaong may laman ng mga butil ng bigas. Ang mga pasa sa tuhod namin ay nagsimula ng magkulay ube. Isang gabi, habang nagbabasa kami sa salas, ay nagtatahi si nanay ng butas ng damit ni Junior. Bigla siyang naggalit sa amin. Pumunta siya sa kwarto niya at kinuha ang mahabang yantok. Sinabi ko na sa inyo ayoko ng maingay, di ba? Bakit naririnig ko ang paglipat niyo ng mga pahina ng libro? Gusto niyo bang punitin ko yan? Nay, nagbabasa lang po kami ni Junior. Wala naman po kaming ginagawang masama. Sumasagot ka na? Akala mo ba tapos na ang parusa ko sa inyong dalawa nung nakaraang araw? Gusto niyo bang ituloy ko ngayon? Pasensya na po, Nay. Hindi na po kami magbabasa. Hindi. Hindi ko kailangan ng pasensya niyo. Kailangan niyo maparusahan para matuto kayong dalawa. Kumuha si nanay ulit ng 2 bilao at sa kanya binuhusan ng tig-isang tumpok ng asin. Hindi pa gumagaling ang tuhod namin noon pero mukhang papaluhurin na naman niya kami sa matigas na bilao. Isang malakas na hampas ang narinig namin sa lamesa kaya napatakbo kami ni Junior doon. Lumuhod na kayong dalawa. Ngayon din. Nay, maawa na po kayo sa amin. Nagpapasapa lang po ang tuhod namin eh. Hindi ko po alam kung makakaya po namin yan. Ang dami mo namang reklamo. Susundin niyo ba ako o hindi? Nay, tama na po. Masakit pa po ang tuhod ko. Anong gusto mong sumakit? Ang tuhod mo o ang buong katawan mo? Pagkatapos niyang bantaan si Junior ay itinutok niya sa amin ang hawak niyang yantok. Wala na naman kaming nagawa noon kundi sundin ang gusto ni nanay. Ang buong akala ko ay lulud lang kami ngunit laking gulat ko nang pinataas niya ang kamay namin para hawakan ng mahabang yantok na may nakapalibot na mga ugat. Sa mga oras na iyon, Kabanong, ay hindi na namin nakayanan ng ngalay at sakit. Biglang natumba si Junior noon. Ang akala ko'y maaawa si nanay pero hindi pala. Pinabalik niya si Junior sa bilao, sa kanya pinatuloy ang parusa sa amin. Ramdam ko ang panginginig ng maliit na braso ni Junior noon. Gusto ko siyang tulungan kaya lang maling galaw ko lang ay matutumba din ako. Baka mas lalo niya lang kaming pahirapan kapag nangyari yon. Ate, ang sakit na ng tuhod ko. Huwag ka maingay, Junior. Baka mas lalong tagalan ni nanay ang parusa niya. Nay, nasasaktan na po ako. Ayoko na po. Anong ayaw mo na? Ako ang magsasabi kapag tapos na, hindi ikaw, Junior. Anak lang kita. Nay, parang awa niyo na po. Kahit ako na lang ho, patigilin niyo na po si Junior sa parusa. Hindi pwede! Hindi pwedeng ikaw lang! Kayong dalawa ang dapat na parusahan! Lumipas ang kalahating oras noon, hindi pa rin kami pinatatayo ni nanay. Nasa likuran namin siya at naramdaman kong hinawakan niya ang yantok na hawak namin. Mga 1 minuto niyang hinawakan yon. Napansin ko naman ang pagdugo ng ilong ni nanay ngunit mabilis niyang pinunasan gamit ang panyo. Makalipas ang 1 oras, kinuha na ni nanay ang yantok sa kamay namin pero hindi niya pa kami pinapatayo. Isang mahinang bulong ang narinig ko mula sa pwesto ni nanay. Hindi ko yun naintindihan dahil parang ibang lingwahe. Nang niningong ko ang likuran niya, nakita ko ang anino ni nanay. 2 anino yon. Nang nakita niya akong nakatingin sa kanya, ay mabilis niyang hinawi ang mukha ko. Sinabi ko bang gumalaw na kayo? Sorry po, Nay. Nay, maaari na ho ba kaming tumayo? Ang sakit na po talaga ng tuhod ko.
Mamaya pa kayo tatayo. Etong ate mo, papatayuin ko na sana kayo eh. Kaya lang gumawa ng isang bagay na hindi ko naman pinag-uutos. Nay, lumingon lang naman ho ako. Wala naman akong ginawang masama. Ang hilig mo talagang sumagot, no? Hindi ka marunong rumespeto. Ate, huwag ka nang sumagot para matapos na to. Yan! Ganyan dapat. Marunong dapat kayo sumunod sa akin para hindi kayo nahihirapan. Halos 5 minutong nakalipas ay pinatayo niya na kami ni Junior. Ngunit wala kaming kakayahan para tumayo dahil sa ngalay at sakit ng tuhod namin. Nakaupo kami ni Junior noon sa sahig. Si nanay naman ay pumasok na ng kanyang kwarto, bit-bit ang kanyang yantok. Ang hindi ko maintindihan noon ay bakas pa rin sa mukha ni nanay ang pagmamahal niya sa amin. Ngunit hindi niya magawang ilabas ang pagmamahal na yon. Ang mga mata niya ay malungkot sa tuwing pinaparusahan niya kami. Alam kong darating din ang panahon na hihinto si nanay sa pang-aabuso sa aming magkapatid. Hindi na talaga tayo mahal ni nanay, ano ate? Huwag ka magsalita ng ganyan. Walang nanay na hindi mahal ang anak. Kung mahal niya tayo, hindi niya tayo parurusahan ng ganito. Parang hindi niya tayo anak eh. Pagpasensyahan mo na, bunso. Ngayon lang yan dahil nagluluksa pa siya kay tatay. Bakit? Tayo ba ate, hindi ba tayo nagluluksa? Hindi na ako bata ate, naiintindihan ko na. Wala na si tatay at hindi na siya babalik sa atin kahit kailan. Kaya sana intindihin mo si nanay dahil mas matagal niyang nakasama si tatay kaysa sa atin. Huwag ka sana magtanim ng galit kay nanay ha. Pagsubok lang ito sa atin. Ate, lumayas na tayo dito. Hindi ko na kaya kung may susunod pang parusa na gagawin si nanay sa atin. Ano ka ba, bunso? Huwag mong gagawin yan. Hindi matutuwa si tatay kapag nagkahiwa-hiwalay tayo. Mapapagod rin si nanay sa ginagawa niya. Saka saan tayo titira o anong kakainin natin? Kahit saan ate, basta malayo kay nanay. Hindi na siyang nanay natin ate, ibang kaluluwa na siya. Hindi ganyan ang nanay natin. Malambing yun at punong-puno ng pagmamahal. Bunso, maniwala ka kay ate ha. Matatapos din to. Huwag natin sukuan si nanay. Huwag natin siyang iwan. Hindi na sumagot si Junior sa akin. Kahit ako naman ay naiisip ko ring lumaya. Pero mas lamang ang pagmamahal ko kay nanay kaysa sa sakit at galit na nararamdaman ko noon. Alam kong may pag-asa pa para magbago si nanay. Ramdam ko noon na hindi niya kagustuhan ang ginagawa niya sa amin. Kitang-kita ko sa mga mata niya noon kabanong sa tuwing pinaparusahan niya kami, hindi galit ang nakikita ko. Lumipas pa ang 1 linggo. Habang nag-aayos kami ng hapagkainan, ay hindi sinasadyang mabitiwan ni Junior ang mangkok na may lamang ulam. Narinig ni nanay noon ang malakas na pagbagsak ng mangkok sa sahig. Ano yan? Sino may gawa niyan? Ako po, Nay. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi mo pwedeng idahilan yan sa akin palagi. Hindi sinasadya. Hindi yung dahilan. Nay, ako po ang nakabasag. Patawad po. Lilinisin ko na lang po. Talagang nagsisinungaling ka pa, Michelle, para pagtakpan ng maling gawain ng kapatid mo? O sige, dahil pareho kayo may kasalanan, pareho na rin kayong may parusa. Kumuha si nanay ng 4 na timba. Tig-kalahati ang laman ng bawat timba noon. Ang timba naman ni Junior ay may kaliitan kumpara sa akin. Pinapunta kami ni nanay sa sulok, sa kanya kami pinatayo. Pinabuhat niya sa amin ang timba habang nakatayo kami. Wala akong nagawa noon. Tahimik akong nagdarasal sa Panginoon na sana magbago na si nanay. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba siyang magbago. Sa tuwing bababa ang braso namin dahil sa ngalay, ay tinututok niya sa mukha namin ang mahabang yantok. Lumipas ang 2 oras noon na parang walang katapusan. Habang nakaupo si nanay sa harap namin hawak ang yantok, ay parang may binubulong na naman siya sa hangin. Kasabay noon ay ang pagdugo ng kanyang ilong. Mabilis niya yung pinunasan gamit ang panyo. Siguro naman ngayon madadala na kayo, no?
Opo, Nay. Magiging maingat na po kaming kumilos. Ate, ang sakit ng buong katawan ko. Ihiga mo na yung kapatid mo doon sa kwarto nyo. Pagkatapos mo dyan, Michelle, mag-igib ka ng tubig. Itapon mo yung tubig na nandyan sa loob ng timba. Opo, Nay. Matapos kong ihatid si Junior noon sa kwarto, ay mabilis kong sinunod ang utos ni nanay. Habang hawak ang timbang may laman tubig, ay hindi na naiwasang tumulo ng mga luha ko. Parang karera na nag-uunahang lumabas sa mga mata ko. Bago pa ako marinig ni nanay na umiiyak, ay pinunasan ko ang luha ko gamit ang nanginginig na palad. Pagbalik ko sa loob, ay naabutan kong nakaupo si nanay sa salas. Hawak niya ang mahabang yantok. Nay, tapos na po ako mag-igib. Nalagyan ko na ho yung drum natin ng tubig. Akala nyo ba, kagustuhan ko ang lahat ng ito? Ginagawa ko lang ito para hindi kayo magaya sa tatay nyo. Pero Nay, bata pa po si Junior. Hindi po niya kayang tiisin ang ganitong hirap araw-araw. Kailangan niyang masanay para hindi niya sukuan ng kahit na anong pagsubok na darating sa buhay niya. Hindi habang buhay nandito tayong dalawa sa tabi niya. Nay, bakit niyo ho ba ito ginagawa sa amin? Kailangan kong gawin ito para rin sa inyong dalawa kung bakit ko ito ginagawa. Pero Nay, mali po ang paraan niyo eh. Hindi po tama na saktan niyo kaming dalawa. Kami na lang ang natitira sa'yo. Wala na si tatay. Kami na lang ang magiging lakas niyo kapag mahina na kayo. Walang nanay ang kayang pabayaan ng kanilang anak. Kahit isakripisyo niya pa ang buhay niya, gagawin niya. Pero, Huwag ka na maraming tanong. Kumain ka na habang tulog pa si Junior. Habang nag-uusap kami noon ni nanay ay ramdam ko pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit nagkakaganon si nanay, kaya pilit ko na lang siyang iniintindi noon. Pumasok na ako sa kwarto noon at tinabihan ko si Junior sa pagtulog. Ilang oras ang lumipas noon, habang nakapikit ako ay naramdaman ko ang paghalik ni nanay sa noo ko. Alam kong si nanay yon dahil alam ko ang amoy niya. oh, bakit ka umiiyak, bunso? Ate, ang sasakit pa ng buong katawan ko. Humiga ka na lang muna dyan. Huwag ka na munang tumayo. Kukuha lang ako ng tubig mo. Ate, nanaginip ako kagabi. Sinasakal daw ako ni nanay. Hindi pa ako makahinga kagabi. Bakit hindi mo ako ginising? Pilit kitang ginigising, ate. Kaya lang ayaw mo gumising. Akala ko totoong sinasakal ako ni nanay. Mabuti na lang panaginip lang yun. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, magdadasal ka muna bago ka matulog? Sorry, ate. Hindi na po ako nakapagdasal kagabi dahil ang sakit po ng braso ko. Akala ko nga po mapuputol na yung dalawang braso ko eh. Sa susunod, magdasal ka para hindi ka nananaginip ng masama, ha? Ate, sa tingin mo ba hindi na tayo mahal ni nanay? Parang sa tingin ko ayaw niya na tayong kasama sa bahay eh. Huwag ka nag-iisip ng ganyan, bunso. May problema lang si nanay. Intindihin mo lang si nanay, ha? Paano ate kung di lang parusa ang gawin niya sa atin? Paano kung mapatay niya na tayo sa sobrang pagkapuot niya? Hindi gagawin ni nanay yun. Maniwala ka sa akin. Hindi kayang gawin yun ng isang ina. Magpahinga ka na muna dyan, ha? Ikukuha lang kita ng tubig. Sandali ako nagpunta sa may kusina noon para kumuha ng tubig ni Junior. Nang pumasok ako sa kwarto ay nakita ko ang kapatid kong nakatulog ulit. Nagulat ako dahil nung paghimas ko sa noo niya ay sobrang init. Nilalagnat si Junior. Lumabas ako ulit ng kwarto para kumuha ng maligamgam na tubig na ipupunas ko sa katawan ni Junior. Pagkarating ko sa salas ay naabutan ko si nanay doon na nagtitimpla ng herbal na juice. Inabot niya sa akin yon at ipainom ko raw kay Junior. Pampababa raw ng lagnat. Nagtaka ako noon dahil hindi ko naman sinabi sa kanya na may sakit ang kapatid ko. Para saan po ito, Nay? Ipainom mo sa kapatid mo yan para bumaba ang lagnat niya. Pero, paano niyo po nalaman na may sakit si Junior? Huwag ka na maraming tanong, Michelle. Ipainom mo na yan kay Junior.
Pagkatapos mo dyan, maglaba ka na ng mga damit. Sige ho, Nay. Salamat po. Nang naipainom ko na kay Junior ang ginawang herbal juice ni nanay, ay bumuti na ang pakiramdam niya. Tama nga na pampababa yun ng lagnat. Biglang sumaya ang puso ko dahil sa ginawa ni nanay. Alam kong may panahon pa siya para magbago at alam ko ring maaalala niya pa na may mga anak pa siyang naghihintay ng pagbabalik niya. Maayos naman akong nakatapos ng paglalaba ko noon, Kabanong. Kaunti lang yun kaya mabilis akong natapos. Ang bilis mo naman maglaba. Inayos mo ba yung paglalaba mo? O baka naman binasa mo lang ang mga damit para makapagpahinga ka kaagad? Inayos ko po, Nay. Sinigurado ko pong malinis ang bawat isa bago ko po isinampay. Siguraduhin mo lang dahil kapag may nakita akong dumi sa mga damit na nilaban mo, ay nako, hindi lang parusa ang matitikman mo. Nang natapos ang pananakot ni nanay ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Napatakbo ko sa loob ng bahay noon nang tinawag niya ng malakas ang pangalan ko. Nakita niya ang laundry na may naiwan pang mga maruruming damit. Hindi ko alam kung papaanong nagkaroon pa ng damit doon. Ibinuhos ko na ang laman ng laundry sa isang malaking batya. Nay? Bakit po, Nay? Nakikita mo ba ang laman ng laundry? Opo, Nay. Kanina po walang laman yan. Ang ibig mo bang sabihin nun gawa-gawa ko lang yan? Na ako ang naglagay niyan para mapagalitan lang kita? Hindi po sa ganun. Sige po, Nay. Lalaban ko na lang po yan agad. Hindi na. Total gawa-gawa ko lang naman yan Tututuhanin na natin. Tawagin mo ang kapatid mo doon sa kwarto at ilabas mo dito ngayon na. Nay, kagagaling lang po ni Junior. Maawa naman po kayo sa kapatid ko. Anong awa? Paano kayo matututo kung puro awa ang papairalin niyo sa buhay? Sige nga! Ako na lang po ang parusahan niyo, Nay. Kahit doble pa po yan. Hayaan niyo na po magpahinga na muna si Junior sa kwarto. Hindi ko kailangan yan, Michelle. Saka kapag nagkamali ang isa sa inyo, pareho ko kayong parurusahan para magtanda kayong dalawa. Tatawagin mo siya ngayon o kapatid mo lang ang parurusahan ko? Mamili ka! Sige po, Nay. Sandali lang po. Tinawag ko naman si Junior noon na abalang nagbabasa ng libro. Sa tingin niya pa lang ay alam niya na kaagad ang dahilan kung bakit ko siya pinapalabas. Malakas niyang inilapag ang hawak niyang libro sa mesa noon. Alam ko na, ate. May nagawa ka mali, Paparusahan na naman tayo ni Nanay. Pagpasensyahan na natin, bunso. Wala tayong magagawa dahil anak lang tayo. Ate, hindi ka ba napapagod magpasensya kay Nanay? Bunso, isipin mo na lang nung sanggol tayo. Si Nanay ang nag-alaga sa atin. Nagpasensya at nagtiis. Nakita ko yun nung sanggol ka. Kaya ngayon, tayo naman na magpapasensya dahil mabigat ang pinagdadaanan ni Nanay ngayon. Nakayukong lumabas si Junior sa kwarto dahil nangingilid na ang luha niya. Kababalik lang ng lakas niya pero sasabak na naman siya sa panibagong parusa na ibibigay ni Nanay. Nang bumalik kami sa salas, nakaupo doon si Nanay. Ang mga mata niya ay walang bakas ng galit. Nakaukit doon ang lungkot na pinagdaraanan ni Nanay. Maya-maya lang ay tumayo si Nanay nang hindi man lang kami tinitingnan ng diretso sa mata. Hindi sigaw o palo ang parusang ibinigay niya sa amin. Nakikita niyo tong paborito niyong libro at gamit? Opo, Nay. Bakit po? Sunugin niyo ang lahat ng yan. Wala kayong ititira kahit isang gamit. Dapat lahat yan maging abo. Kung hindi kayo marunong sumunod sa simpleng utos ng bahay, hindi niyo dapat makuha mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Ipakita niyo sa akin na mas mahalaga ang disiplina. Nay, wag naman po sana. Ang iba po dyan regalo ni Tatay. Yun na lang po ang alaala niya sa amin. Kaya nga po, Nay. Mga binigay po ni Tatay yan sa amin. Ibang parusa na lang po ang ibigay niyo. Susundin niyo ko o ako ang magsusunog niyan kasama ang iba niyo pang gamit? Mas masakit pa sa pisikal na parusa ang ibinigay sa amin ni Nanay. Ang alaala ni Tatay ay tuluyan ng naglaho. Sinunod namin ang inutos ni Nanay.
Habang tinitingnan namin ang mga gamit na unti-unting tinutupok ng apoy, ay napansin kong lumuluha si nanay. Naramdaman namin ng malamig na hangin noon at ang tanging naririnig lang namin ay yung tunog ng mga gamit na unti-unti nang nagiging abo. Iyak nang iyak si Junior noon dahil wala na ang paborito niyang gamit, lalong-lalo na ang mga librong pinabili niya kay tatay noon. Nang tuluyan ang naging abo ang mga gamit, ay mabilis na umalis si nanay sa tabi namin. Dumiretso siya sa kwarto. Ramdam ko ang aura niya. Aura ng isang nagluluksa at puno ng kalungkutan. Huwag niyo na akong hintayin maghapunan. Maaga kayo matulog mamaya. Sige po, Ma. Ako na pong bahala dito sa bahay. Gusto ko pagkarating ko dito, malinis ang bahay at meron ng pagkain. Maagang umalis si nanay noon papunta sa kanyang trabaho. Natanggap siya bilang isang service crew sa isang fast food chain. Pangalawang araw niya na sa trabaho niyang yun. Talagang ubos ang lakas niyang maghapon kaya naman hindi siya masyadong nagche-check ng bahay kung malinis ba. Hindi naman ako ganun kagaling sa gawaing bahay dahil kailangan ko pa rin ng paggagabay niya sa akin. Ate, umalis na si Nanay? Oo, bakit hindi ka lumabas para humalik kay Nanay? Hindi niya naman gusto ng halik ko, ate. Di ba nga palagi siya nagagalit sa atin? Alam ko ang nararamdaman mo, Bunso. Pero sana huwag kang magtatanim ng sama ng loob kay Nanay, ha? Nanay pa rin natin siya. Tingnan mo nga, naghanap siya ng trabaho para mabuhay tayo. Isang buwan na ang nakalipas noon simula nang nawala na si tatay. Ang maliit na halagang naipon ni nanay ay naubos na kaya napilitan na siyang magtrabaho. Kami magkapatid naman ang naiwan sa bahay para panatilihing malinis yun. Bunso, mamaya maligo ka na, ha? Nagpainit na ako ng tubig mo dyan. Mamaya na po, ate. Pwede po ba ako makipaglaro kina Janjan? Maglalaro lang po kami nitong Pogs. San mo nakuha yan, Bunso? Naku, itapon mo yan. Baka malaman ni Nanay na nakikipaglaro ka sa labasan. Naku, magagalit yun. Hindi naman po niya malalaman, ate. Mamayang gabi pa siya makakauwi, di ba? Kahit na, Bunso. Baka mamaya may magsumbong sa kanya na kapitbahay natin. Ate, saglit lang po ako makikipaglaro kina Janjan. Pangako po. Ay, sige na nga. Basta 1 oras lang, ha? Baka mapatagal ka dun. Yay! Sige po, ate. Salamat po. Lumabas na si Junior noon para makipaglaro kina Janjan sa labasan. Nilinis ko na lang ang buong bahay habang wala pa si Bunso. Laking gulat ko nang dumating si nanay na hila-hila ang damit ni Junior. Ang alam ko ay gabi pa ang uwian niya kaya naman kampante ako na payagan siyang makipaglaro sa labas. Bakit nasa labasan ng kapatid mo? Hindi ba ang kabilin-bilinan ko sa'yo? Huwag kayong lalabas dito sa bahay. Nay, nagpaalam po sa akin si Bunso. Kakaalis niya lang po, Nay. Wala pa pong 5 minuto yun. Nay, patawad po. Pinilit ko lang po si ate. Anong akala nyo? Walang kapalit ang pagsuway nyo sa akin? Kailan ba kayo makikinig? Kailan kayo matututo? Kapag huli na ang lahat? Pero Nay, wala naman po nangyaring masama kay Bunso sa labas. Saka tatawagin ko na rin po siya, eh. Tinapos ko lang po yung paglilinis dito sa bahay. Magaling ka na talaga mga tuwiran, Michelle, ha? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Nay, hindi naman po sa ganon. May takot pa rin ho ako sa inyo. Nay, wala pong kasalanan si ate. Pinilit ko lang po siya. Hindi pa nakakapagsalita si nanay noon ay biglan lang siyang sumuka ng itim na likido. Kasunod noon ay isang bulate na maliksing gumagalaw. Nakita ko mga mata ni nanay noon. Nangingiyak-ngiyak siya habang sumusuka. Pilit namin siyang ipinasok sa loob ng bahay para mahimasmasan. Pero sa sandaling nakaupo na siya sa bangko, ay sumuka ulit siya ng itim na likido pero ang kasunod noon ay 5 pirasong maliliit na karayom. Pinilit ni nanay na lumakad papunta sa kwarto. Nang nakarating siya sa kwarto ay may kinuha siyang isang botelya na naglalaman ng tubig at iba't ibang kulay ng ugat. Nangihinang binuksan ni nanay yon at madaling ininom ang laman ng botelya.
Mga ilang minuto ang lumipas ay bumalik sa normal ang itsura ni nanay at tumigil na ang pagsusuka niya. Ganyan ang mangyayari kapag hindi kayo marunong sumunod sa akin. Ngayon, bumalik kayo sa salas at hintayin niyo ako doon. Ayos na po ba kayo, Nay? Ano pong nangyari sa inyo? Sundin niyo na ako. Ngayon din, pumunta na kayo sa salas. Ate, tara na, magpunta na tayo dun. Pumunta na kaming dalawa ni Junior sa salas. Pagkalabas ni nanay ay may hawak siyang itim na kandila. Umupo siya sa harapan namin at saka siya tumingin ng diretso sa mga mata namin. Hindi siya nagsalita pero ramdam ko ang lungkot sa mga mata niya, kasabay noon ay ang tingin ng isang mapagmahal na ina. Kailangan ko tong gawin para sa ikabubuti ninyong dalawa. Ano pong gagawin nyo, Nay? Ilahad niyo ang mga kamay niyo. Hindi ko to ginagawa para saktan kayong dalawa. Ito lang ang paraan ko para maprotektahan kayo at makinig kayong dalawa sa akin. Ah! Nay! Tama na po! Ang sakit! Napapaso po ako! Nanginginig ako habang tinitingnan ang ginagawa ni nanay. Pinatuluan niya ang palad ni Junior ng itim na kandila. Ipinatak niya yun kung saan ang marka ng paletrang S. Nagsisisigaw si Junior noon dahil sa sakit. Ang buong bahay namin ay nabalot ng iyak at sigaw namin ni Junior, habang si nanay ay taimtim na nagdarasal. Nang natapos na si nanay, ay tiningnan niya kami ng walang emosyon. Mag-empake kayo ng mga gamit niyo. Uuwi na tayo sa probinsya. Nay, bakit po? Nakikipaglaro lang naman po ako kanina sa bago kong kaibigan. Ang bagong kaibigan mo ang magpapahamak sa'yo. Makinig kayo sa akin. Ayusin niyo na ang mga gamit niyo. Nay, paano po ang trabaho niyo? Ako nang bahala doon. Basta mag-empake na kayo. Mga kailangang gamit lang ang dalhin niyo. 5 oras ang biyahe namin papunta sa probinsya ni Lola Rosa, Cabanong. Pagkarating namin doon, ay tahimik ang paligid. Hindi ko may tatanggi na masarap ang tumira doon para magkaroon ng maayos na pag-iisip si nanay. Hapon na noon nung nakarating kami sa probinsya. Saktong nagwawali si Lola Rosa doon sa balkon nila. Oh, bakit narito kayo? Nay, dito na muna kami mamamalagi. Anong nangyari sa iyo, anak? Halika na, pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Salamat po, Nay. Pedro, yung anak mo nandito. Oh, anak ka, naparito ka yata. May problema ka ba? Wala naman po, Tay. Oh, magmano kayo sa lola at lolo nyo? Mano po? Hay, kaawaan kayo ng Diyos. Kumusta naman ang mga apo ko? Ito po, La. Hi, ayos naman po, Lola. Bigla po nagyaya si nanay dito eh. Nagulat na lang din po kami. Maganda yon para makapagbakasyon naman kayo rito. Masarap ang simoy ng hangin dito, mga apo ka. Nay, Tay, magpapahinga po muna kami sa kwarto. Napagod po kami sa biyahe eh. Ay, sige anak, pumasok na kayo. Rosa, magluto ka ng masarap na ulam ngayon, ha? Ay oo, syempre. Iluluto ko ang paborito ni Weng, ang tinulang manok. Isa-isa namin pinasok ang mga bag sa loob ng dating silid ni nanay. Masikip yon pero kasya naman kami. Isang anak lang si nanay kaya naman may sarili talaga siyang kwarto. Pagkatapos naming mag-ayos ay mabilis na nakatulog si nanay, gayon din si Junior. Magkayakap pa sila habang natutulog. Lumabas naman ako sa kwarto para magpahangin. Saktong nakita ko naman doon sa balkon si Lolo na nagkakape. Lo, ano pong ginagawa niyo dyan? Bakit hindi pa po kayo magpahinga sa loob? May iniisip lang ako, apo. Ay, teka, bakit hindi mo pa sabayan ang pagpapahinga ng nanay mo? Hindi po ako makatulog, Lo eh. Namamahay po siguro ako. Ay, halika nga rito. Nakikita mo ba yung sirang duyan dyan? Diyan mahilig tumambay noon ang nanay mo, lalo na kapag may problema siya. Alam niyo po ba ang itsura ni nanay kapag may problema? O naman, alam naman ni lola mo, anak namin yan eh. May problema ang nanay mo ngayon kaya kayo nandito, hindi ba?
Malaki po kasi ang pinagbago ni nanay ngayon, simula nang nawala si tatay. Ang hirap po ipaliwanag pero hindi na po siya yung dating nanay na masiyahin. Normal lang yun, Apo. Nagluluksa pa ang nanay mo. Intindihin nyo na lang siya. Siguro nga po, Lo. Sana ngayong nandito na kami, maging maayos na rin po ang pag-iisip ni nanay. Huwag kang mawala ng pag-asa, Apo. Nandito na kami ni Lola mo para matulungan siya. Gumaan naman ang pakiramdam ko noon nung kausap ko si Lolo. Tanging hiling ko lang ay magkaroon ng kapayapaan si nanay. Na sana bumalik na ang dating nanay namin. 7:00 na ng gabi noon, nakahanda na ang pagkain namin sa lamesa. Si nanay ay walang imik habang kumakain si Junior at si Junior naman ay sarap na sarap sa luto ni Lola dahil bagong lasa ang natikman niyang pagkain. Mahigit 1 buwan na rin pala nang hindi kami nakakakain ng ganong klaseng ulam. Dahan-dahan ka lang, Apo. Ay, baka mabulunan ka. Marami pang sabaw doon. Napakasarap naman po ng luto niyo, Lola. Sana palagi po may sabaw ang ulam natin. Aba, ito nga po ko. May pa-request pa ng ulam, ha? Talagang masarap yan, Apo. Lalo na kapag bagong luto at kapag luto ni Lola ba. Magpapahinga na muna po ako sa kwarto. Anak, hindi mo pa ubos ang pagkain mo. Wala pa ho akong ganang kumain, Nay. Ay, sige na anak, magpahinga ka na. Kami nang bahala dito sa mga apo namin. Hindi ko maiwasan ang hindi mag-alala noon kay nanay dahil labis na ang pagkalungkot niya. Pagkatapos kong linisin ang mesa namin at hugasan ng mga plato, pinuntahan ko si nanay sa kwarto. Nakita ko naman siyang mahimbing na natutulog. Tiningnan ko ang mukha niya noon. May bakas ng dugo ang ilong niya. Sa kanang kamay niya ay may hawak siyang puting panyo at may mantsa ng dugo. Tinabihan ko si nanay noon at niyakap ng maigpit habang natutulog siya. Yun lang ang pagkakataon ko para gawin yun dahil mahimbing ang tulog niya. Nay, naiintindihan ko po kung bakit niya ito ginagawa sa amin. Naiintindihan ko po na matagal din ang pagluluksa niyo kay tatay. Pero nandito pa po kaming dalawa ni Junior. Naghihintay sa pagmamahal niyo. Sana po, Nay, huwag niyo po kaming sukuan. Ikaw po yung lakas namin. Habang binubulong ko yon patalikod kay nanay, ay hindi maiwasan ng mga mata ko ang lumuha. Umupo na lang ako doon dahil baka magising si nanay sa iyak ko. Ayaw ko nang magalit siya. Maya-maya lang ay pumasok na si Junior sa silid. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Kinaumagahan, pagkagising ko ay wala na sa tabi namin si nanay. Mabilis akong lumabas noon at tinanap kagad si nanay. Nakaupo siya dun sa likod bahay kung saan may hardin. Hawak niya ang isang mangkok na may laman ng mga tuyong dahon. Isinali niya yon sa isang maliit na garapon na may malinis na tubig at iba't ibang ugat. Parang ang mga ugat na yon ay kagaya ng mahabang yantok niya. Nay, ano pong ginagawa niyo? Ito? Wala. Pumasok ka na doon sa loob. Kumain na po ba kayo, Nay? Wala pa akong ganang kumain. Pumasok ka na doon sa loob at parating na mamaya sina lolo't lola mo. Pumasok na ako noon sa loob ng bahay. Sakto naman ang pagkarating ni na lolo at lola noon. May bitbit silang isang bayong na puno ng mga gulay at saka isang balding puno ng dalag. Kahit na may katandaan na sila, ay malakas at maliksi pa rin sila. Ganon siguro ang mga matatanda sa probinsya. Gising ka na pala, Apo. Nasaan ang nanay mo? Nandun po sa likuran, Lola. May ginagawa po siya dun eh. Ha? Anong ginagawa naman niya doon? Ang aga-aga nasa likod bahay na siya. Hindi ko ho alam, Lola. May hinahalo po siyang mga tuyong dahon. Hindi ko nga po alam kung ano yun eh. Ha? Ay, teka, Pedro, ikaw nang bahala rito. Mabilis na lumakad si Lola papunta doon sa likuran namin. Nagtaka naman ako kaya palihim kong sinundan si Lola at saka nakinig sa usapan nilang dalawa. Nung una ay hindi sumasagot si nanay sa mga tanong ni Lola.
Pero kalaunan ay narinig ko na lang ang mahinang iyak ni nanay. Sinilip ko naman sila doon. Nakayakap si nanay kay Lola habang umiiyak. Anak, sabihin mo sa akin kung ano ba talagang nangyayari. Nay, hindi ko na po kaya. Hindi ko na kaya ang pagsubok na to. Anak, huwag mong sukuan ang buhay mo. Nandyan pa mga anak mo. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba talagang nangyayari? Nay, Nung dumating ka rito kagabi, ramdam ko ang mabigat na sumpa na dala niyong mag-iina. Sabihin mo sa akin, kanino nang galing yan? Sinong gumawa niyan sa inyo? Nay, mahaba pong kwento. Naaalala niyo po ba nung nasa Maynila ako para maghanap ng trabaho kasama si Nestor? Oo anak, bakit? Anong meron doon? Hindi po talaga kami magkaayos ni Nestor noon, Nay. Sinundan ko siya sa Maynila dahil nabalitaan kong ikakasal na siya. Ikinasal po talaga siya, Nay. Nabuntis niya lang po ang babae noon kaya napilitan siyang pakasalan si Mona. Ha? Kasal ang asawa mo sa iba? May anak pa siya sa iba? Opo, Nay. Ang totoo po niyan, nung nagtatrabaho si Nestor sa Maynila, nagkaroon siya ng kaibigan doon. Kaya lang, ang tinuturing niya palang kaibigan na si Mona ay may gusto sa kanya, kaya pinikot siya. Nabuntis niya po yung babae, Nay. Ngayon kolehiyo na ang anak nila. Ay Diyos ko, bakit inilihi mo yan? Sana nun pa man, hindi na kita hinayaan na makisama sa lalaking yan. Ang totoo, Nay, pumayag lang siya magpakasal sa papel. Pero sa akin po siya umuwi nun hanggang sa nagkaroon kami ng mga anak. Tinanggap na ni Mona ang sitwasyon namin. Anak, ang boba mo naman. Sana ginamit mo ng konti ang utak mo. Pero anong magagawa ko? Patay na yung tao. Si Mona po ang pumatay kay Nestor, Nay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nung nabalitaan po kasi ni Mona na maganda na ang trabaho ni Nestor at meron siyang life insurance, ipinakulam niya po si Nestor. Nay, sa huling sandali ni Nestor, humingi po siya ng tawad sa akin. Mula sa peking kasal hanggang sa mali niya nung una pa lang. Nakita ko po ang paghihirap niya, Nay. Ano ba yung life insurance na yan? At bakit niya pa kailangan gawin yan sa tao? Makakatanggap po ng malaking halaga si Mona. Galing po yun sa life insurance ni Nestor. Nagpunta po siya noon sa burol ni Nestor. Pero hindi siya gumawa ng gulo. Gumawa siya ng kasulatan noon na wala akong hahabulin sa matatanggap nilang pera kahit na may anak kami. Pero hindi ako pumayag, Nay. Nagbanta sa akin si Mona noon. Isusunod niya daw ang mga anak namin. Ang sumpang yun ba ang markang nasa palad nila? Opo, Nay. Sumubok akong magtawas noon pagka-uwi namin. Kung paano ko matatanggal ang sumpa na iniwan niya sa mga anak ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig noon habang nakasiksik ako sa gilid ng pader. Hindi ako makapaniwala sa nalaman kong katotohanan. Hindi ko na kinaya kaya umalis na ako doon at naiwan na nag-uusap sina nanay at lola. Nagpunta ako sa lumang duyan ni nanay kung saan siya madalas tumatambay nung bata siya. Habang nakaupo ako doon, ay isa-isang nag-uunahan na kumawala ang luha ko sa aking mga mata. May dahilan pala ang pagkawala ni tatay, kaya pala ganun na lang ang pagluluksa ni nanay dahil sa mapait na nakaraan nila ni tatay. Napatayo naman ako sa mahinang tapik ni lolo, kaya mabilis kong pinunasan ng mga luha sa pisngi ko. Narinig ko rin ang usapan nila ako. Huwag ka na malungkot dyan. Paano po nagawa ni tatay yun? Akala ko po nung una, perfect family kami. Pero bakit? Bakit niya po yun nagawa? Apo, naintindihan kita kung bakit ka maraming tanong. Pero sana, intindihin mo rin ang kalagayan ng nanay mo. Lo, hindi na po kami maibabalik sa dati. Nagmadali kaming pumasok noon nung marinig namin ang malakas na sigaw ni Junior.
Nagulat ako sa itsura niya. Ang balat niya ay parang nagsilobohan ng mga ugat. Namumula ang kanyang mga mata at hirap siyang huminga. Napako ko sa kinatatayuan ko noon, Kabanong, lalo na nung sumuka si Junior ng mga kaluwanging pako. Nakita ko naman ang itsura ni Nanay noon at ni Lola Rosa. Nay, nasundan niya na kami rito. Pahiram ako ng langis niyo, Nay. Sandali, kukunin ko lang sa labas. Nay, sino pong sumunod sa atin? Ano pong ibig niyo sabihin? Ito na, anak. Michelle, lumabas ka na muna. Ayoko makita mo ang gagawin namin. Hinila ko ni Lolo noon palabas ng kwarto. Narinig ko ang malakas na hampas. Hampas yun ng mahabang yantok ni Nanay. Hindi lang isa, dalawa, pero nasa 5 hampas yun. Narinig ko naman ang mahinang bulong ni Nanay at ni Lola noon. Si Junior naman ay patuloy pa rin sa pagsusuka. Hinila ko ni Lolo noon palabas ng bahay para hindi ko na marinig at masaksihan ang ginagawa nila doon. Dito na lang tayo, Apo. Maniwala ka kay Lola at Nanay mo. Gagaling din si Junior, ha? Lo, ano pong ibig sabihin nun? Bakit ho sumusuka ng pako si Junior? Saka bakit naging ganun ang mga ugat niya? Malalaman mo rin, Apo. Sa ngayon, hindi mo pa maiintindihan. Dito na lang tayo. Huwag na tayo lumapit doon. Ano na po ang mangyayari kay Bunso, Lo? Gagaling pa po ba siya? Anong sakit niya po? Gagaling ang kapatid mo. Huwag ka nang mag-alala. Magdasal na lang tayo. Taimtim akong nagdasal noon na sana gumaling na si Junior. Hindi ko kayang makita na nahihirapan siya. Parang pinunit ang katawan ko nung may lumabas na pako sa bibig niya. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari. Pedro, pumasok na kayo. Ayos na si Junior. Talaga po, La? Hindi na po ba siya nagsusuka? Hindi na, Apo. Halika na. Hinahanap ka ni Junior sa loob. Mabilis akong pumasok noon sa loob. Nakita ko naman si Junior na mahigpit ang yakap kay Nanay. Umiiyak si Nanay noon habang nagdurugo ang ilong niya. Lumapit ako noon at pinunasan ko ang dugo ni Nanay gamit ang malinis na panyo. Patawarin niyo ako, mga anak. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti niyo. Nanay, huling palo niyo na po ba yun? Hindi ko na po kaya yung mga palo niyo, Nay. Oo, anak. Huli na yun. Hindi ko na kayo papaluin, ha? Huwag ka nang malungkot dyan. Nay, may dugo po kayo sa ilong. Ayos lang po ba kayo? Oo, anak. Basta maayos kayo, wala kayong sakit, okay lang ako. Isang maigpit na yakap ng ina ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Kabanong. Isang yakap na alam kong puno ng pagmamahal. Hindi na ako nagtanong pa kay Nanay kung ano ang nangyari dahil ayaw kong masira ang yakapan namin. Si Junior ay nakatulog na rin noon sa bisig ni Nanay. Lumipas ang isang araw, nakita ko ang matamis na pagbabago ni Nanay. Nanumbalik ang dati naming Nanay. Hindi na siya nagagalit noon kahit na makagawa kami ng simpleng maling kilos. Ang dating tingin niya sa amin ay napalitan ng purong pagmamahal. Anak, Junior, halika nga rito. May bagong piga na gatas ng baka rito. Wow, Nay! Ang sarap po pala nito. Siyempre, fresh yan eh. Kakapiga ko lang yan sa alagang baka ni lolo mo. Heto sa'yo, Michelle. Tikman mo rin. Para maging malakas ang buto nyo at malayo kayo sa sakit. Oo nga po, Nay. Ang sarap po nito. Lasang fresh milk po. Yung binibili po ni Tatay sa grocery. Nung binanggit ko si Tatay, ay biglang tumahimik si Nanay. Alam kong masakit pa rin ang nangyari kay Nanay. Matinding pagsubok ang pinagdaanan niya noon. Pagkatapos namin uminom ng gatas, ay pumunta kami sa tabing ilog. Masaya kaming naligo doon ni Nanay. Dito ako madalas noon. Nung ganyang edad ako kay Junior, palagi akong hinahabol ni Nanay ng pamalo rito. Makulit ka pala noon, Nay. Hindi lang makulit. Siyempre, matigas din ang ulo ng nanay nyo. Nay, naliligo din po ba rito noon si Tatay?
Dito kami madalas maligo ng tatay nyo. Tumatakas kami sa nanay namin noon dahil ayaw kami paliguin dito dahil minsan malakas ang agos. Pero dahil matigas nga ang ulo namin noon, hindi kami nagpapapigil. Nay, salamat po. Sinama niyo po kami rito. Pinaranas niyo po sa amin ang mga ganitong bagay. Gusto ko makabawi sa inyo mga anak. Alam kong marami ako nagawa sa inyong dalawa na mali at alam kong nasaktan ko kayo. Patawarin niyo ako mga anak. Ginawa ko lang yon para sa ikabubuti niyo. Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Naiintindihan ka po namin. Opo, Nay. Pinapatawad ko na po kayo. Sana po hindi niyo na ulitin yung ganun. Hindi na anak, pinapangako ko yun sa inyo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Palagi niyong iisipin yan ha. Nandito man ako sa tabi niyo o wala, mahal namin kayo ng tatay niyo. Nay naman, bakit ganyan ho kayo magsalita? Kami din po, Nay. Mahal na mahal ko din kayo ni tatay. Kasama na din si ate, syempre. Ang ilog doon ay napuno ng tawanan. Ang saya-saya namin noon dahil nagkaroon ng oras si nanay para makasama kami. Hindi ko may kakilaka, Banong, na naging maganda ang pag-uwi namin doon sa probinsya. Kauwi namin sa bahay ay nakatulog kagad si Junior dahil sa pagod. 5:00 na ng hapon nang nakauwi kami noon dahil enjoy na enjoy ang kapatid ko sa pagligo. Pagkatapos ko maligo ay narinig kong nag-uusap si nanay at si lola. Nay, gusto ko sabihin sa mga anak ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya lang wala akong lakas ng loob. Anak, gagawa natin ang paraan yan ha. Pinapahanap ko na ang tatay mo ng ugat sa bundok. Susubukan nating tanggalin ang sumpa ng walang nasasaktan. Anong ugat po yun, Nay? Ugat ng luyang lila, anak. Susubukan ko yon para wala nang masaktan sa inyo. Maniwala ka sa amin, anak. Paano po, Nay, kung hindi makahanap si tatay ng ganong ugat? Tulad mo rin kami, anak. Gagawin ang lahat para maprotektahan ang anak. Hindi ka namin pababayaan. Saka ang mga apo namin. Nay, kung hindi po makahanap si tatay ng ganong ugat, isang paraan na lang ang kailangan kong gawin. Hindi pwede, anak. Hindi mo gagawin yon. Hindi yon ang magiging kasagutan natin. Nay, hindi ko po hahayaang mapahamak ang mga anak ko. Kung yun ang kapalit, tatanggapin ko. Nakita ko noon na niyakap ni lola si nanay. Hindi ko masyadong naintindihan ang pinag-usapan nila. 1 oras ang nakalipas, dumating na si lolo. Si lola na nag-aabang sa magandang balita ay napalitan ng malungkot na aura sa paligid. Walang dalang ugat si lolo noon. Tanging itak lang ang hawak niya. Nakita naman yun ni nanay. Tinapik niya na lang ang braso ni nanay. Ayos lang po, Nay. Ako na po ang bahala. Hindi, anak. May paraan pa. Maghahanap kami ng paraan ng tatay mo, ha? Huwag kang gagawa ng anumang bagay. Huwag na po kayo magpagod, Nay. Kaya ko po to. Problema ko po ito eh. Tay, hindi kayo pwede magpunta doon. Matanda na kayo. Wala na kayong kakayahan para makalabas-masok doon sa bundok. Ang bundok na yon ay nakaselyo na, Tay. Sinelyohan na natin yon. Matagal na ang nakalipas. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Niyakap ulit ni lola si nanay noon habang si lolo ay taimtim na nakatingin sa kanila. Hindi ko maiwasan ang hindi mag-isip kung ano ang mga sinasabi nila. Bakit hindi pwedeng magpunta doon sa bundok at bakit nila sinelyuhan yon? Hindi ko maintindihan kaya nilakasan ko na ang loob ko para tanungin si nanay at lola. Nay, ano po ba yung mga sinasabi niyo? Hindi ko na ho kayo maintindihan. Anak, kanina ka pa ba dyan? Opo, Nay. Ang dami ko nang nalalaman. Gulong-gulo na ang utak ko, Nay. Hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari sa atin. Anak, hindi mo kailangang... Hindi pa nakakatapos sa pagsasalita si nanay noon nung bigla akong napaluhod sa sakit. Ang tiyan ko parang kinakain ng laman ko doon. Hindi ko maintindihan pero parang kinukurot ang paligid ng tiyan ko. Napahiga ako noon dahil sa sakit, Kabanong. Nagsisisigaw at humihingi ako ng tulong.
Hinawakan ni Lola ang kamay ko noon. Nakita ko si nanay na hawak niya ang mahabang yantok. Hinampas niya yun sa tiyan ko ng paulit-ulit hanggang sa nagsuka ako ng itim na likido. Isa-isang nagsilabasa ng uod sa bibig ko. Kulay itim yon at kasing taba ng lapis. Ang sakit na binibigay mo ay babalik sa'yo ng 10 beses, Mona. Ibabalik ko sa'yo ang lahat ng sakit. Ikaw naman ang magdudusa at maghihirap. May mahinang ibinulong si Lola Rosa noon sa hangin. Isang lingwahe ng Kastila ang sinabi niya. Ngunit kahit na paulit-ulit niyang sinasambit yun, ay wala namang nangyayari. Namimilipit pa rin ako sa sakit. Nay, hindi nagagana yan. Hindi tinatanggap ng mangkukulam ang salitang yan. Ang tanging tatanggapin niya ay ang sakripisyo ng nanay. Nang sa ganon, maibalik sa orihinal na tao ang sumpa. Hayaan mo ko, anak. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mapahamak. Habang hinahampas ako ni nanay noon, ay umuusal siya ng isang dasal. Hindi ko masyadong narinig pero bago pa ako mawala ng malay ay nakita ko ang pagdugo ng ilong ni nanay. Madilim na yon nung nagising ako. Hawak ni nanay ang kamay ko habang yakap-yakap niya si Junior. May naramdaman akong kakaiba noon. Ang kamay ni nanay ay kasing lamig ng yelo. Tiningnan ko ang mukha niya pero ang mga labi niya ay nangingitim na at ang ilong niya ay may mga bakas ng dugo. Pilit kong ginigising si nanay noon pero si Junior ang nagising. Nagulat si Junior nang nakita niya akong umiiyak habang ginigising si nanay. Si Lola ay pumasok na rin sa kwarto para tingnan ang sitwasyon namin. Hanggang sa nakita niya ang garapon. Ang garapon na may laman na tuyong dahon na ginawa ni nanay noong nakaraang araw. Diyos ko po! Kaawaan ka ng Diyos, anak! Pedro! Pedro, magpunta ka rito! Ay, ako, anak ko, ang ginawa mo, na naghintay ka, makakagawa pa tayo ng paraan. Nay, gumising po kayo. Huwag niyo po kami iwan. Nay! Nay! Sinubukan pa ni Lolo at Lola na gawa ng orasyon si nanay. Kumuha siya ng isang planggana na may lamang malinis na tubig at saka puting kandila na may nakataling pulang sinulid. Habang pinapatulo doon ang kandila, may namuong isang figura. Sumigaw si Junior noon dahil namukhaan niya ang nabuo doon sa kandila. Ate, ang kalaro ko yan. Yung nagbigay sa akin ng pogs. Si Jan Jan. Tapos na. Naipasa na ni nanay mo ang sumpa. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Gumawa ng gamot si Weng kung saan ang sumpa ay maipapasa sa orihinal na nagbigay sa inyo noon. Kaya siya umuwi dito dahil ang dahon at ugat ay nakatanim lang dito sa hardin namin. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng gamit ni nanay, may nakita kong isang papel na nakaipit sa paboritong damit ni nanay. Nang buksan ko yun, ay nakita ko ang isang liham kamay ni nanay para sa amin ni Junior. Doon ko nalaman ang lahat. Kami ay pangalawang pamilya ni tatay dahil merong pinakasalan na ibang babae si tatay noon. Ang babaeng yun daw ay si Mona. Siya ang nagtanim ng sakit ni tatay para makuha ang life insurance niya. Nagkakahalaga daw yun ng milyon, kaya naman bilang ganti sa pag-iwan sa kanila ni tatay, ay binigyan niya ng malubhang sakit at sumpa ang mga anak ni tatay kay nanay. Kami yun. Ang sumpa na binigay ni Mona ay walang sino mga albularyo ang makakatanggal, ngunit pwedeng ipasa. Sa bawat pagluhot ng bigas at asin ay may dasal na proteksyon. Ang pagpalo sa amin ng patpat na may tinik ay isang paraan yon para magkaroon kami ng ibang peklat na magliligaw sa sumpa ni Mona. Ang pagsunog sa mga damit namin na ibinigay ni tatay ay isang proteksyon para hindi kami mahanap nila Mona at ang pagpapatulo ng kandila sa palad namin ay isang paraan para mabulag ang sumpa. Tinulo yun mismo sa palad namin kung saan kapag pinagdikit namin ni Junior ang palad namin ay bubuo yun ng letrang S. Ibig sabihin nun ay sampid.
Ngunit ang lahat ng paraan ni nanay noon ng pagmamalupit ay hindi gumana. Nahanap pa rin kami ng sumpa at unti-unting tinataniman ng malubhang sakit sa katawan namin. Humingi ng tawad sa amin ni nanay sa sulat dahil ang tamang paraan para mailipat ang sumpa ay gamitin mismo ang kanyang katawan. Para maidirekta pabalik kay Mona ang sumpa sa pamamagitan ng pag-inom niya ng sariling gawang halamang gamot. Pasensya ka na, Apo. Hindi ko natulungan ang nanay niyo. Hindi ko naprotektahan ang anak ko. Bakit po inilihim ni nanay sa amin ito? Ang problemang ito dapat alam namin para hindi kami nagtatanim ng sama ng loob sa kanya. Ang buong akala namin, hindi niya na kami mahal. Ang akala namin, susukuan niya na kami. Paano ko to ipapaliwanag kay Junior? Hindi niya maiintindihan to. Apo, ang lahat ng ginawa ng nanay niyo ay sakripisyo ng isang mapagmahal na ina. Unang dating niyo rito, naramdaman ko na ang aura ng sumpa niyo. Alam kong hindi na matatanggal ang sumpa sa inyo kahit na anong dasal ang gawin ng nanay niyo. Ang sakripisyo ng ina ang tanging makakapaglipat ng sumpa. Alam ko po, Lola. Nabasa ko po. Pinaliwanag ni nanay ang lahat sa sulat at ang paghingi niya ng tawad, saka ang pagmamahal niya sa amin. Hindi ko po alam kung paano ko masasabi kay nanay na mahal namin siya. Alam niya yon, anak. Nararamdaman ng nanay yon. Kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo iparamdam, alam ng nanay yon. Sa kanya kagaling kaya bawat pintig ng puso mo, naiintindihan niya. Huling lamay ni nanay noon, nakabantay lang ako sa kabaong niya. Si Junior naman ay nakaupo lang sa tabi ko. Ramdam ko ang lungkot ng kapatid ko. Kahit na gano'n ang edad niya, ay alam kong naiintindihan niya na. Wala na kaming mga magulang. Naramdaman ko naman na biglang hinawakan ni Junior ang kamay ko. Ate, hindi na ba babalik si nanay at tatay? Hindi na, bunso. Pero ang alaala nila, hindi mawawala sa puso at isip natin. Namimiss ko na si nanay. Kahit napaluin niya ako araw-araw, ayos lang. Basta makakasama lang natin siya palagi. Ayos lang kahit palagi siyang galit sa akin. Huwag ka mag-alala, bunso. Hindi man natin sila nakikita, alam kong palagi lang silang nakabantay sa atin. Pinoprotektahan pa rin nila tayo. Ate, sana panaginip lang po to. Gusto ko na magising. Gusto ko na makasama si nanay at tatay. Habang umiiyak si Junior noon, ay niyakap ko siya ng maigpit. Hindi ko na muna sinabi kay Junior ang katotohanan dahil alam kong hindi niya naman maiintindihan. Napuno ang gabi namin ng iyakan. Kahit na kaunti lang kami, ay pakiramdam ko na marami ang nakikiramay. Ang presensya ni nanay at tatay ay ramdam kong nakamasid lang sa amin. Lumipas ang 1 buwan noon kabanong naging maaliwalas na ang katawan namin ni Junior. Wala na kaming nararamdamang kakaibang sakit. Ang tanging sakit na naiwan sa aming magkapatid ay ang pagkaulila namin sa mga magulang. Doon na kami tumira sa probinsya noon kasama sina lolo at lola. Ilang araw na lang magpapasukan na. Habang patagal kami ng patagal sa probinsya ay doon ko nalaman ang katotohanan. Albularyo pala ang lahi nila nanay. Apo, paliguin mo na si Junior. Nagpainit na ako ng tubig pampaligo. Sige po, La. Hihiwain ko lang po itong mga talong. Ay nako, wag mong pakialaman yan, Apo. Baka masugatan ka. Hindi po, La. Marunong naman po ako maghawak ng kutsilyo. Tinuruan po ako ni nanay. Magdahan-dahan ka, Apo, ha? Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Kaya po kami nandito, La. Para matulungan kayo. Sa pagtira namin doon sa probinsya ay marami kaming natutunan. Mga gawaing bahay, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Nagkaroon kami ng kapayapaan doon.
Lumipas ang 2 araw, napagpasya namin ni Junior maligo sa tabing ilog. Kahit na wala si nanay doon, ay ramdam namin ang init ng presensya niya. Alam kong taimtim niya kaming pinagmamasdan ni Junior noon, kung paano namin kayanin ng bawat araw na walang magulang. Habang nakalubog ang mga paa namin sa tubig, ay may nakita si Junior na puting ibon na paikot-ikot sa taas namin. Napangiti ako noon. Sa bawat pagaspas ng pakpak, ay naaalala ko ang sakripisyo ni nanay para lang makalaya kami sa sumpa ni Mona. Ate, tingnan mo oh. Kanina pa paikot-ikot sa atin yung ibon. Oo nga no, ang sarap pagmasdan, bunso. Parang binabantayan niya tayo dito sa ilog. Siguro ate, si nanay yan. Di ba ganun yun? Kapag namatay daw ang isang tao, nabubuhay ulit siya pero isang hayop na ang karakter niya dito sa mundo. Ikaw talaga, saan mo na naman nalaman yan? Sa TV po ate, napanood ko po sa Once Upon a Time. Marami rin pong aral dun eh. Ayan, kung ano-ano kasing pinapanood mo eh. Ang mga napapanood mo bunso, hindi yan totoo. Kaya wag mo isa sa buhay ha. Natapos na kami maligo noon. Naabutan naman namin si Lola na nagtatahi ng damit habang si Lolo ay nagsisibak ng panggatong. Dumiretso na ako noon sa loob ng CR para magbanlaw. Si Junior naman ay sa poso siya naligo. Pagkatapos naming maligo, ay nagpatulong si Lolo kay Junior sa pagsisibak ng kahoy. Habang ako naman ay nagpapaturo kay Lola kung paano magtahi ng kurtina. Habang abala kami noon sa labas, ay may dumating na isang lalaki, nakapustura at merong hawak na envelope. Magandang hapon po. Maaari po bang magtanong kung dito nakatira si Michelle at Nestor Jr.? Opo, dito nga po. Ano pong pakay niyo, sir? Darin na lang po. Isa po akong life insurance agent. Ako po ang agent ng tatay niyong si Nestor. Nais ko sanang ibalita na kayo ho ang makakakuha ng insurance ng tatay niyo. Nakakalaga ho ito ng 2 milyon. 2 milyon? Totoo po ba? Opo, tama po kayo. Totoo po yon. Pero, bakit po kami? Ang alam ko po ay may legal na pamilya si tatay. Yun din nakakala namin, ma'am. Pero bago pumanaw si Sir Nestor, ay idinagdag kayong 2 sa listahan bilang tagapagmana. At dahil pumayag na rin ang kapatid niyong si Ramon nung nakaraang linggo, kayo na ang tanging natitirang benepisyaryo. Bakit? Ano pong kinamatay niya? Ang pagkakalam kong cause of death ay heart attack sa edad na 15 taon at binuwian siya ng buhay. Ang nanay naman niyang si Mona ay na-depress dahil sa labis sa pagkawala ng anak. Nakita lang na nakabikti siya sa kanilang bahay kung saan nakaburo lang kanyang anak. Diyos ko po, kauhaan niyo po kaming mga makasalanan. Balik po tayo, ma'am. May kailangan po kayong pirman dito para maklaim niyo yung perang naiwan sa inyo. Pero dahil minor de edad pa kayo, yung guardian niyo ang makakakuha ng pera. Nasaan po ba yung nanay niyo? Pumanaw na po siya. Ay, pasensya na po sa nangyari. Sa ngayon po, sino ang guardian niyo? Halika rito, iho. Pumasok ka na muna para makapag-usap tayo ng maayos. Sige po, Lola. Salamat po. Sa loob ng maliit na sala, inilatag ni Darren ang mga papeles sa maliit na mesa. Tahimik kaming nakaupo ni Junior sa tabi ni Lola Rosa. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Lola ang kanyang salamin sa mata, isa-isang pinirmahan ni Lola Rosa ang mga papeles at may ibinigay na tseke ang lalaki sa amin. Nakapangalan yun sa pangalan ni Lola Rosa. Mahigit 1 oras nang nakaalis ang lalaki noon. Pinahawak sa amin ni Lola ang maliit na papel na may nakasulat na 2 million pesos. Ate, ibig sabihin ba nito mayaman na tayo? Oo, bunso. Malaking halagang iniwan sa atin ni tatay dahil na rin sa ginawang sakripisyo ni nanay. Dahan-dahan niyo lang hawakan yan, mga apo. Baka mapunit yan. Lumipas ang 1 buwan noon, na-encash na namin ang pera sa bangko. Binigyan kami ng maliit na notebook o passbook kung tawagin.
Dahil sa payo ng isang financial advisor, para hindi mawaldas agad ang pera ay inabisuhan kami na ang malaking halaga ay itabi sa bangko. Nanguha din si Lola ng pera doon para mapalaki ang aming sakahan. Lumipas pa ang ilang taon. Ang dating bahay kubo ni Lola Rosa ay napalitan na ng bahay na gawa sa bato. Si Junior naman ay ganap ng isang agrikultor. Pinamumunuan niya ang malawak naming taniman sa probinsya. Nagbigay din siya ng mga trabaho sa maraming taga-bukid. Ako naman, isang matagumpay na guro. Tinutulungan ko rin ang ibang mga bata kung paano gumalang at rumispeto sa mga magulang. Ang marka na iniwan ni nanay ay nanatili pa rin sa amin, pero hindi namin tinitingnan bilang marka ng pang-aabuso. Ang tingin namin doon ay peklat ng may pagmamahal. Ang markang nakaukit sa palad namin ay unti-unti nang naglalaho. Hindi porket pisikal kang sinakta ng magulang mo ay hindi ka na mahal. Isang paraan lang yon para lumaki tayong maging matapang sa buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, kabanong. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa wagas na pagmamahal ng isang ina. Ang aming nakaraan ay patunay na kahit gaano kabigat ang pagsubok o sumpa ng nakaraan, palaging may pagkakataong bumangon basta't may pananalig sa Diyos. Gusto ko rin magpasalamat, kabanong, dahil sa magandang pagsasalarawan ng buhay naming magkapatid. Ayos lang na may manghusga, pero ang pagmamahal ng isang ina ay walang katumbas na halaga. Maraming salamat din sa mga kabangers natin at mga kayanggaw na nakikinig sa buhay ng mga Pilipino. Sana'y magsilbing inspirasyon ang karanasan namin na patuloy lumaban at maging matapang sa hamon ng buhay. Wakas!